Hello mga kaulam, isang kainserye na naman natin ngayong araw na ito at hindi tayo nakapagbaon dahil talaga naman mga kaulam walang ka-time-time muna magluto si kaulam ninyo. Siguro pagkatapos ng first week ng February, diyan ako magkakaroon na ng pagkakataong makapagluto ng weekdays. Sa ngayon talaga mga kaulam ay wala dahil sobrang busy namin. Wag na nating patagalin dahil ako'y nag-order ng Kingfish biryani. O huwag mo tayo mag-chicken. Lagi na lang ang chicken biryani eh. Kaya nagtanong ako sa restaurant kanina, kayo kakoy merong fish biryani naman. Lagi na lang kakong manok eh. Meron daw kakoy anong klaseng isda. Ay kingfish daw o tanige. O di ayan na. Medyo malaki naman ang hiwa ng tanigi, kasya na nga sa isang kain. Nag-request ako ng hindi maanghang na biryani. Pero kagaya pa rin ng dati, hindi nga maanghang ang ibabaw na kanin, pero ang ilalim nito ay saksakan ng anghang na puro sili. Doon lang naman talaga nila ako nadadaya. Pero dahil mga kaulam, hindi naman talaga nila pwedeng gawin ang biryani nila na hindi talaga spicy. Dahil yan ay talagang tatak na ng biryani ng mga Indian na sobrang dami ng sili. Siguro, ipinipili lang nila ako ng kanin sa ibabaw ng kaldero nila na walang sili. Siguro meron na silang nakabukod na ganyan. Para mawala ang sobrang anghang, sabawan muna natin ng yogurt. Yan talaga ang pampatanggal ng anghang sa bibig. Pero, hindi pa rin natin maiikaila na sobrang anghang talaga ng biryani ng mga Indian at Pakistan. Ang Arabic biryani, kering-keri, walang anghang, sobrang sarap. Pero ang Indian, masarap din. Pero yun nga, talagang tataktin nila ang sili. Tinurugan ko na rin ng fish crackers na ipinapadala nila. At napakasarap mga kaulam. Siguro, sasabihin ninyo, bakit ito si kaulam ay nasa school ay nagkakamay? Wala nang estudyante mga kaulam, nagsipag-uwian na. At ang biryani mga kaulam, kahit saan bansa kayo pumunta, kahit sa ang Middle East kayo pumunta, ang biryani talaga mga kaulam, kinakamay talaga yan eh. Bihirang-bihira ang makikita ninyo na nagkukutsara kapag biryani ang kinakain. Tandaan nyo yan mga kaulam. Tapos sinamahan nga nila ng 2 pirasong jarjir. Ay nako, dadalawa naman eh. Hindi ako nabitin lang sa jarjir. Pero meron din namang carrots at saka pipino na kasama. Yat tinatanggal ko nga din yung mga spices na ayaw din ng mga anak ko na isinasama sa biryani. Ako nga pala mga kaulam may nag-iisa dahil lahat parating pag-uwian, estudyante ang unang nauubos. So, ako ikaw na unahang umakyat para nga makakain dahil may meeting na naman kami. Biruin ninyo, nagmamadali na naman kumain dahil may meeting. Talagang wala nang katapusan ang mga meeting nito. Dahil palagi ang mga hindi na naging mayor, lagi na lang busy. Isa pa talaga nagtataka rin kami lahat mga kaulam kung bakit kahit katanghali ang tapat ay sobrang lamig ng hangin talaga mga kaulam. Parang first time ko yata itong naranasan. Dito sa UAE na kahit na sobrang tirik na tirik ang araw ay napakalamig ng hangin. Talaga naman kung di bumili ng jacket. Kaya lamang mga kaulam, kung bibili naman ako ng jacket, sayang din naman ng pera dahil next month naman mainit na. Bali dito mga kaulam, isang buwan lang talaga malamig. Buwan lang talaga ng Enero. Pagdating ng Pebrero, nag-uumpisa na yan. Nag-uumpisa na ng maganda pa rin ang weather hanggang Marso. Maganda pero hindi na malamig, pero hindi naman mainit. Pero pag Enero, andun talaga yung lamig. Pero ngayon kakaiba. Yung hangin talaga namang nanunuot ang lamig sa buong katawan. Diyan ay wala pang nang aabala sa akin na ibang teacher. Dati-dati ang mga yan nagbibisita talaga ng kwarto ko. Doon, ewan ko kung bakit sa classroom ko talaga sila minsan natambay. Siguro dahil nga ang classroom ko ay hindi malamig. Dahil ang AC namin, hindi ko alam kung bakit ngayon ang hindi ko rin alam kung bakit kailangan pa nilang buksan ng aircon. Doon ako nagtataka. Pwede namang hindi nabuksan dahil sobrang lamig na. Kaya mga bata siguro nagkakasakit din dahil ang lamig-lamig na nga nakabukas pa ang aircon. Kung bakit baga ngayong panahon ito ang aircon sa aking classroom ay mahina ang andar. Hindi katulad ng mga nakarang araw na pa sa amin na nasa loob ng preset. Kami mga magkaka-co-teacher sa aming lahat, parang iisa ang sobrang hilig sa aircon. Parang lahat kami ayaw namin ng aircon. Kaya karamihan talaga sa classroom ko sila natambay. May nakita akong kaperanggot na lemon, ay ipinaga ko na rin sa aking isda, baka ako naman madadagdagan ang lasa at mag-iiba-iba. Pero in fairness, ang sarap ng pagkaluto nila sa kingfish. Walang anghang, crispy yung gilid, punong-puno ng lasang-lasa yung spices, talaga namang ang sarap. Diyan ay may naririnig na ako mga co-teacher ko naglalakad sa labas ng kwarto at naririnig ko na hinahanap nila ako, naririnig ko nang binabanggit nila ang pangalan ko. Panalangin ko nga sana huwag sila magpasokan sa classroom ko dahil naku, magpupurnada na naman itong video ko, mapapahinto na naman ako. Dahil ayaw talaga nila na nagbibideo ako pag nandyan sila at hindi sila makahunta sa akin. Pag nagbibideo ako, limitado ang hunta. Hindi ko maintindihan kung bakit paborito talaga nila akong kahunta.
junta. Siguro dahil madaldal nga ako. Alam ko talaga ang araw nila pag wala ako, kahit na sobrang istrikto ko sa kanila din. Mga kaulam, hindi lang sa mga bata ako istrikto, pati sa mga co-teachers ko. Dahil ayoko yung, gusto ko pagtrabaho-trabaho, gusto ko pagkwentuhan-kwentuhan. Ayoko nung hinahaluan ng petiks-petiks kapag ka oras ng trabaho. Tsaka siguro dahil ako ang pinakamatanda sa aming magkaka-co-teachers. Totoo yun mga kaulam. Sa aming department ng year 2, ako talaga ang pinakamatanda sa amin. Pero ako ang pinakamaliit. Puntong iyan talaga mga kaulam, iniisip ko ang asawa ko dyan kung nakakain na, kung anong inulam, kung anong kinain. Dahil ito mga nakaraang araw ang asawa ko ay nagpapacheck up. Dahil meron siya nararamdaman na masakit sa kanyang tiyan. Nagpa-colonoscopy siya ng isang araw. Tapos yun nga, may ano din siyang maliit na parang hemorrhoids daw na ganyan-ganyan. So, ang asawa ko, minomonitor ko ngayon kung anong kinakain niya. Ayaw ko siyang kakain ngayon ng medyo maanghang. Sa bagay, hindi naman siya mahilig sa maanghang. Pero minsan mga kaulam, hindi rin niya maiwasan pag nakaka-order din siya ng maanghang. At pagkatapos kong kumain dyan kanina, tinawagan ko siya kung siya bagay nakakain na o ano. Ang asawa ko minsan nagsisinungaling yan sa akin para hindi ako mag-alala, sasabihin niyan, oo, kumain ako, ganyan. Tapos minsan sa gabi naman, pag magkasama na kami, nadudulas din yan siya ng salita na, ay ako nga, nag-sandwich lang ako doon sa may petrol station. Doon na mag-uumpisa na ang aming away. Doon ako mag-uumpisang magbunganga. Na parati ko sinasabi sa kanya, ang dami-dami namang restaurant, pwede naman siya kumain ng maayos, ba't hindi niya magawang kumain ng maayos na pagkain kapag lunch. Yun talaga lagi ang isinesermon ko sa kanya. Ayaw ko siyang kumakain lamang ng sandwich, tapos iinom lamang ng isang tubig na maliit, tapos na. Tapos hindi na ulit siya kakain hanggang gabi. Ayaw ko talaga madaling uminit ang ulo ko pagka ganyan. Ay siya, dyan na kayo.